Si Asek Sharina Zara Loyola. Asek, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Good Bayan. morning, Ins! Sir Robert, Ma'am Doris, magandang umaga po sa na aking mga kasamahan sa Department of Tourism. Good morning sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Good Ayan. morning. Pag ganong boses, tas ganun yung delivery, gusto mong magmasyal. Oo. Di ba? Mag-tour. Oo. Ano pa lang, at saka gusto mo magpunta ng dagat. Ayan. Na habang ikaw ay nagpe-prepare, Oo. ayan, naka one-piece suit ka na. Wow. Oo, tapos sumakay ka na agad ng aeroplano, nakamalaking sombrero. So, malaki sombrero ka. Tapos pagbaba mo sa aeroplano, hola! Gagano ka. Hayaan. Tourism na tourism. Ma'am, Asek, tama po ba na may recent development hinggil dun sa mga collaterals niyo o yung mga billboards at mga Tarpaulin? tarpaulin na may larawan ng secretary na pinapaalis na daw po? Tama po yan, Sir Robert and Ma'am Doris, kasi nangyari yung ating pagdinig sa Senado at doon nga ay tinanong si Secretary doon sa mga di umano ay self-promotion. Pero nais din nating klaruhin, sa simula pa lamang naman ay wala naman pong instruction si Secretary na ilagay yung kanyang mukha sa kahit na anong collateral o promotional materials ng Department of Tourism. Kaya ang sinabi niya kahapon, kung ito ay magiging simula lang o sanhin ng kaguluhan, ay wag na pong gawin. Nanawagan siya lalo na sa ating mga LGU kasi kung natutukan po natin yung nangyaring pagdinig kahapon, isa sa mga itrinisinta ay yung kanyang larawan sa isa sa mga tarpaulin. Na ito po ay ating kaklaruhin ay nanggaling sa LGU. So ang sinasabi nga po ni Secretary, while we appreciate the hospitality dahil ito po ay pangkaraniwan din na ginagawa dahil mula nung siya ay manungkulan, ang sabi nga po niya, naikot na niya doon sa 82 na provinces, 56 na probinsya na yung kanyang napuntahan. At kadalasan po ito ay gesture ng mga LGU para siya ay salubungin. So ang sabi po niya, itigil na-appreciate po niya at ang gawin na lamang ay i-promote yung mga proyekto ng Department of Tourism. Ayun. Opo. And then Asek, with this, dahil pinatatanggal na po, meron po bang time frame na ibinigay ang kalihim para po totally maalis po natin lahat ng mga collaterals na mayroong larawan ng ni Secretary Frasco? Well, Sir Robert, agad-agad yung sinabi ni Secretary nung binigay niya yung utos na yan. Gusto ko lang ding i-contextualize kasi yung isa naman sa larawan na itrinisinta rin, yung mula sa Lake Cebu sa South Cotabato, ito po ay bahagi ng Philippine Experience Program. Yan po ay flagship program ng DOT. At katulad ng napakaraming iba pa na umattend doon sa event na yon, tayo po ay may mga miyembro ng diplomatic corps then nandoon po yung ilang mga opisyal ng ating mga tourism organizations. Lahat po ay merong solo picture na kagaya nung kay Secretary. Ang nangyari lang ay mayroong isang, kung hindi po ako nagkakamali, isang tourism establishment na nag-lift ng kanyang larawan at ginawang marketing material. So ito po talaga ay hindi naman na organic na material ng Department of Tourism. Okay. So klaro na 'yon, Ina. So yung tanong ko lang, habol ko lang, pati ba yung mga materyales na nakikita natin sa mga eroplano, yung mga magazine na ganyan, kasama yan doon sa aalisin, yung mga may larawan niya? Well, ang sa amin, Ma'am Doris, ay pakiusap. Kasi itong mga magazine po ito, ang mga publication po na ito na nagbe-bear ng kanyang image, ay karamihan naman po ay ginawa nila ito and that's part of their editorial content, editorial judgment po ito ng publisher. At halimbawa nga po, yung ilang magazine na lumabas online, kaya naman talagang nabash po ang Department of Tourism at si Secretary, ay wala naman pong pahintulot ng DOT. So, on the side of the Secretary, ang magagawa lang po niya ay ipakiusap na ito po ay i-take down na. Ayun, oo. So, hihintayin namin, Ma'am Ina, no, yung sinasabi ninyong hakbang na gagawin, lalo pat, partner, bumubula ang bibig ni Senator Raffy, 'di ba? So, pero ang ano diyan is tignan natin kung ano talaga yung prioridad. Kung tayo ang tatanungin, partner, bakit hindi natin ipagsabay-sabay yan? 'Di ba? Pwede naman Kasi ang sino pa ba ang makakapagpaliwanag ng husto
kung hindi yung secretary mismo. Di siyang magsalita. Meron siyang spokesman, meron siyang communications group. O, ang pinaka-importante lang, i-promote mo ang iyong bansa. Kung ano ang pwedeng puntahan. Correct. Hindi lang yung sa mga pagkakitaan. Kundi talaga naman kasi maganda. Sobrang ganda. Oo. Na may mga actually partner, may mga iba na hindi pa ganun na i-explore kasi hindi pa Exactly. siya totally na Oo. ipakilala sa publiko. Tama. Ang dami naglulutangan ngayon because of the video sa social Correct. media na may ganito pala. Oo. Ay, may ganito pala. Puntahan nga natin, Oo, di ba? malaking tulong din yun, yung social media, kasi dati walang ganyan eh. So maghihintay ka talaga ng mga opisyal na mga video at mga litrato. Litrato! Pero, sige, go. Pero, Asek, bukod po dito, syempre, yung ipapalit doon sa mga tinanggal natin, tatanggalin natin eh. Syempre, Oo. ayaw naman natin maputol bigla yung communication natin, yung Correct. promotion natin sa mga turismo natin sa Pilipinas. Ano po ang kapalit ng mga iaalisin? Sir, bago ko sagutin yan, nais kong ipaliwanag na yung Department of Tourism, meron po kasi tayong dalawang Facebook pages. So, una Ayan. yung corporate page, ito yung para sa ating mga miyembro ng media. Diyan natin nilalagay ano ba yung mga inisyatibo ng DOT, yung mga Ayan. programa, yung mga projects. Kasi kailangan natin ng full transparency eh. Kaya naman sinasabi nga po, highly visible yung ating secretary doon dahil katulad ng sinabi ni Ma'am Doris, siya kasi yung mukha ng DOT. So wala po itong ipinagkaiba sa Facebook page ng ibang mga ahensya ng gobyerno. Ngayon, yung pong sinasabi ninyo na pagpopromote, hindi po tayo tumigil na gawin yan. Meron po tayong The Philippines, ito po naman yung Facebook page ng marketing. Ang audience po natin dito, yung mga turista. So, lahat po ng marketing materials natin ay nandiyan para sila ay hikayating umikot sa ating bansa, i-discover ang ating pristine beaches, tikman ang ating mga pagkain at i-immerse ang kanilang sarili sa ating kultura. Ayun. Kahit isang larawan po, tinitiyak namin sa inyo ay wala pong larawan si Secretary Frasco dyan. Dahil yan po ay purely marketing. Malinaw po yung delineation between those two Facebook pages. Ayan, opo. Isa pa po, Asek, anong po ang take ng DOT pagdating doon sa panukala doon sa travel tax, yung pag-alis ng travel tax? Well, tayo, Sir Robert, we defer to the wisdom of the legislature dahil ito pong travel tax, ito ay kinokolekta ng infrastructure arm ng Department of Tourism, ang Tourism Infrastructure Enterprise Zone Authority. So ito po ay infrastructure arm ng Department of Tourism. Ibig sabihin sila po ay tumutulong na buuin o itayo yung mga kinakailangang infrastruktura na may kinalaman sa turismo. Kami po ay susunod kung ano ang abiso, kung ano ang nasasaad sa batas dahil sa ngayon po ang pagkolekta ng travel tax ay kasama o pinag-uutos po ng batas. Pero ang nais lamang din po naming ipaliwanag ay kung saan napunta yung travel tax na kinolekta ng TIEZA. So pinakamalaki po for 2025 umabot ng 8.7 billion pesos. So ito po ang kalahati, 50% ay napunta sa TIEZA. Yan. Pero hindi po kasi lahat ay napupunta naman sa tourism infrastructure dahil yung natitirang 40%, ito po ay pumupunta sa CHED for Tourism Education and the other 10% ay pumupunta naman sa NCCA. So kapag nawala iyan, kapag tinanggal yan, so kasama yan sa hahanapan na ng pondo, yung mga napupunta na yun. Kasi pambawas din yun sana doon sa funding. Ay, pandagdag rather ng funding doon sa NCCA. Ay, nako. Culture Tama and the yan, Sir arts. Robert, kasi sa nakalipas na ilang taon ay marami rin po, nagkaroon tayo ng unprecedented tourism boom, ika nga. Kasi from zero, ngayon po ay meron tayong 14 na tourist stress area. At nandoon po ngayon si Secretary Frasco, kaya she would have loved to do the interview today. Kaya lang nasa Lingayen, Pangasinan po siya. Siguro ulit okay siya po. doon, Sir Robert, Ma'am Doris, kasi pinapasinayaan po yung pinakabagong tourist stress area naman doon. Di bale, Para magamit ng Asek. ating mga turista. Di bale, Asek, next time na magpapaschedule kami, Oo. kasama ka para hindi na
kahit busy si Secretary, Oo. kung nasan siya, doon din kami. On-site. Pwede naman, ano? Ilalive po natin. Ilalive para natin. makita. Correct. Opo. Dahil dyan, Malaking pasasalamat Ayan. sa iyo, Ina, at Thank you. binigyan mo ng panahon. Maraming salamat. thank you, Asek.